What's up na naman sa inyo mga papaps? So my name again is Kuya Bunny, the vlogger. Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. So nagbabalik ang inyong lingkod. At ayun na nga, nagbabalik ang pinaka the one and only na paborito nyo. Ang prediction winner results. Para sa akin lang naman. Nung last 2019 hanggang 2020, before na magka-pandemic, nakitaguhid ko naman ng maayos yung mga prediction winner results. May ilan na ng hate, may iba na nagustuhan nila yung prediction. Sa mga ilang prediction ko na may iba hindi nagkatotoo, may iba nagkatotoo. At saka based na rin sa mga written format ng mga ilang MCs. And then, ayun, hindi rin sobrang daling hulaan kung sino talaga yung ano. Kasi mga veterano, mga baguhan nasa eksena pagdating sa hip-hop. Kahit ako naman din ay naging rapper naman din ako. Sumali rin ako ng rap battle dati. At ayun, third place lang ako. At ayun, hindi ako pinalad na maging champion last 2017. Dahil hindi pa gaano pa matured yung pag-iisip ko nun. At parang pabara-bara lang, hindi ko sinulat. Kumbaga kung ano yung napapakinggan ko, narinig ko, ayun. And then, ayun, sumali din ako 2x2 at ayun, pinalad naman ng nag-second place kami ng isang kaibigan ko. Shoutout kay Al Valderrama, siya yung nakapartner ko sa 2x2. And then, ayun, hindi namin nakuha yung kampyonato dahil ayun nga, kulang kami sa preparation nun. Pero since 2017 pa naman yun, so share ko lang. For now, ayun, okay lang naman ako. Kahit pa paano, masaya dahil nakalagpas na tayo mga pakapaps sa pandemic. Pero wag pa rin pa tayo na maging kampante dahil totally 100% na naglalao yung ang sakit na COVID. 2 taon na rin ang pandemya. Nung time na yun, 2019 yung huling ginawa ko na prediction, or 2020, hindi ko na gano'ng masyadong matandaan. Pero nung nabalitaan ko rin na pabalik ang Flip Top sa live stage, naging masaya ako. At ayun, hindi ko na gano'ng patatagalin to. Kahit ako naman din, gustong gusto ko yung ganitong topic. For me lang naman, this is my prediction. Alam ko lahat naman niya, magagaling naman yan. Ayun nga lang, based on sa isipan ko, ito yung mga tao na napili kong posible na manalo. Kung bumaligtad man, di alam ko may mga favorite kayong MCs na gusto nyong manalo. Pero for me, ito yun lang naman yung prediction with results ko. Kaya ayun. So hindi ko na patatagalin to. Let's do this.
unahin natin si Onyx versus One Eye Ace. Si Onyx kasi, ilan lang yung napanood ko na battle sa kanya. Magaling naman siyang MC. Medyo trip ko rin yung rap skills niya. Bar per bar. Si One Eye Ace naman, kahit na medyo baguhan lang to, maganda rin yung written format ng pagsulat niya. Pero magkaiba sila ng rap schemes ni Onyx saka ni One Eye Ace. Kaya I think it's for sure ibibigay ko to kay Onyx. Pero para sa akin lang naman, kay Bagsik versus Prince Rhyme. Si Prince Rhyme, nung nakaraan lang pinanood ko yung laban niya kay Arma. Akala ko kay Arma talaga yung panalo na yun dahil napakaganda ng round 1 ni Arma doon. At yun nga lang, medyo lumaylay na yung performance ni Arma nung 2. Nung 3 may 3 siyang slip-ups. Ang naging boto ng Horado 5-0 para kay Prince Rhyme. So sa linis ng performance, ayun. Doon lang binase sa linis ng performance. Pero yung round 1, ayun, kay Arma talaga yun. Pero dito sa laban ni Prince Rhyme versus Bagsik, si Bagsik kasi magaling naman din yan, pero may hinahanap ako na mas lalo niyang i-improve. Papakatotoo lang ako, marami beses na siya natalo at ni isa hindi pa rin siya nananalo. Kaya for sure, ibibigay ko to kay Prince Rhyme. Kung ma-improve man yung sulat ni Bagsik na may DN, walang sablay, madala niya ng maayos yung performance niya, baka ibigay ko sa kanya. Pero I think for sure is kay Prince Rhyme to. Kay JD versus Zaki, si JD, ang napanood ko yung unang laban niya ng 1 minutes, laban kay C9. Ayun, talo si JD doon kasi malinis yung performance ni C9, tapos may dala pa ng crowd people. Pero nung sumunod na laban ni JD, grabe, nakakatakot kalaban si JD. Si Zaki lang, ang unang laban niya, yung unang laban niya ng unang pagkatalo kay Don Pau. So nagustuhan ko kasi yung kay Don Pau. Yung kay Zaki naman din, halos dikit lang naman yung laban na yun, pero mas punto, tsaka yung dikit ng punchlines, tsaka ng rhyme schemes, bars, yun. Kay Don Pau talaga yun. Pero sa laban ni JD versus Zaki, I think it's for sure, medyo nahirapan talaga ako sino talaga. Pero mag-aalaman na lang talaga sa linis ng performance. So I think ibibigay ko to kay JD. JD versus Zaki, isa boy nga pala yun. So dikdikan yung laban na yun. Mastapit versus Batang Rebelde. Kasi si Batang Rebelde, friends ko to sa FB. Pero hindi yun ang purpose para sa kanya ako. Kasi maganda rin kasi performance ni Batang Rebelde. Pag kasi mga ganitong event, pag babate si Batang Rebelde, handa siya talaga sa preparasyon. Nakikita kong parang pahina, pero hindi. May bars, may jokes, may personals. Lahat ng ibabaton ni Batang Rebelde, tagos. Si Mastapit naman, ang alam ko lang kay Mastapit, panay freestyle na may personals, pero hindi ko nakikita sa kanya yung mga bars at may mga punto. Siyempre, may mga punto, may mga masakit na lines siya. Pero ang alam ko lang sa kanya, freestyler lang siya na hindi ko alam kung kanino tatama yung niya. May dinidis siya na hindi ko I think is for Batang Rebelde to. Pero pareho naman sila magaling. Yun lang, magkakatalo sa punchline. Alam na ito, favorite ko talaga si Batang Rebelde. Poison 13 versus Slack 1. Isa buhay rin to, sa buhay 2022. Si Poison, kilala ko na yan. Mahirap din kalaban niya si Poison. Lalo na halo-halo sa kanya. Mapa jokes, personals, bars, baligtaran. Si Slack 1, kilala ko to bilang palatawa rin to. Jokes. May personals din siya. May mga punto, hindi mo malaman kung totoo o hindi. Pero magaling to pareho. At parehong 3GS. Kung sino man manalo sa kanila, saludo. Kasi pareho naman silang 3GS eh. Pero pasensya ka na sa Slack 1. Pero baka ibigay ko to kay Poison 13. Yun lang para sa akin. Huwag mong masamayin to. Isa buhay rin tong si Harlem versus Sequence. So mag-iindikdikan yung battle nito. Pero I think ibibigay ko to kay Harlem. So, and then last but not the least, Zaito versus Luxoria. Si Lux, laban niya kay Elvis. Natalo siya dahil nga sa linis sa performance ni Elvis.
So, isabuhay rin to, Saito versus Luxuria. Kung sasarusoin man ni Saito, dahil nga isabuhay nga to, alam ko kilala ko to si Saito bilang freestyler. May jokes, may hugot na mga talang buhay. Noon hanggang ngayon, legendary Saito na yan. Pero ito kasi, isabuhay kasi to. First time kasi masalin ni Saito sa isabuhay. Pero si Luxuria, marami na rin mga ilang batikan at tinalo niyan. Tulad ni Frus at ni Batas, 2-time isabuhay champion. Kung pagbabasehan lang, kung sa punto per punto, kung malinis man ang magiging performance, tsaka yung ender ni Luxuria, I think ibibigay ko to kay Luxuria. Pero kung may sumoblay man sa kanila, may mag-stumble or mag-choke, let's say, sample lang si Luxuria, ibibigay ko kay Saito. Namili na lang ako talaga, legendary laban sa baguhan, pero magaling na rin. Pinili ko ng konting kahibla lang si Saito. Para sa akin lang naman. So ayun, good luck sa mga MCs. At ayun, shoutout na tayo. Shoutout kay Miss Seiya Patricia Gotok. At shoutout sa Oppo F11 Pro Philippines. Shoutout kay Zero. Shoutout sa Flip Top Battle League. So kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, huwag nyo kalimutan mag-share ang video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para update kayo sa mga susunod na video katulad na ganitong topic, tulad ng prediction winners. So by the way, my name again and again, ang iyong likod, Kuya Puni Vlogger. See you sa mga next prediction winners suits. Bye-bye.